Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At tayo po ay nasa panahon ng new normal activity ng ating simbahan. Ang atin pong pananambahan ngayong araw. At ngayon po ay June 7, unang linggo po ng buwan ng Hunyo at unang linggo ng ating conference. So, tayo po ay Trinity Sunday at kayo pong lahat ngayon ay aking inaanyayahan na tumayo at awitin po natin, sabayan po natin ang himig ng For the Beauty of the Earth. Manatili tayo nakatindig para po sa pagbasa ng mga talata at kasunod na po ang mensahe nito. Ang batayang aralin natin ay matatagpuan po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 28, 16 hanggang 20 at ganito po ang mga sinasabi. At ito po'y hango sa Aklat ng Magandang Balita, Biblia. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa.
bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, sa mga talatang ito. Ihanda namin ang aming mga sarili sa pakikinig at ito'y magkaroon ng malalim na kahulugan sa buhay namin at ito po'y magamit namin at mahibahagi po namin sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa pasimula ng ating conference 2020-2021. So, ang mga talata po ay nagpapahayag na kung saan ay nagkita-kita sila nila Jesus, ang mga alagad at si Jesus, at sila po ay isinugo. At sabi nga dito ay na kay Jesus na ang lahat ng kapangyarihan mula sa langit at sa lupa. So, sabi nga rito, ang ating titulo ay We are commissioned to do. So, commission. What is commission? Commission is an instruction, command, or duty given to a person or group of people or a group of people officially charged with a particular function. So, ang kasing kahulugan nito ay task, employment, job, project, mission, assignment, undertaking. So, yun po yung komisyon. Mayroon pong iniatas, mayroon pong naisipagawa sa isang tao, sa grupo ng mga tao, at sila po ang itinalaga para sa natatanging bagay na ito. Every one of us are doing and making regular or scheduled tasks. So, bawat isa po sa atin, meron na po tayong task. Meron na po tayong ginagawa. We have different tasks to be done. Kailangan natin itong gawin, kailangan natin itong tapusin or accomplish. Humans are trained to do something during their early childhood. So, ang training pala nagsisimula sa pagkabata. Course allow children to develop some sense of the teamwork required in a family to make things run smoothly. So, yung pong pagsasagawa or teamwork, mahalaga. At ito po'y binanggit ng isang nagngangalang Alex Richards. Isa po siyang pediatrician. So, learning to take more and more responsibility for your action and personal needs and belongings is a really important development stage in life. Sabi po ni Alex, I love the idea of creating a weekly core charts. Yung daily activities. And delegating specific jobs for each family member. So, yung kanya mga anak ay kanyang tinitrain. Nakalista yung mga gagawin at ito po i-delegate niya sa kanyang mga anak. It is a very important to be that early training is to be done. Training added us to know or to learn more such things. So, in our text or passage today, Matthew 28:16-20, it is not just happen like that. Hindi naman po ganun lang basta-basta nangyari. It is started first by calling them to follow Jesus. So, nagsimula na sila'y tawagin. They have come first to believe. Andun po yung kanilang paniniwala at pagsampalataya kay Jesus, kaya sila sumunod. Until they became student. So, pinili po sa marami at itinalaga po ang 12. At tinagurian po silang disciples sa dinami-dami. Three consecutive years of learning and training with Jesus. Halos 3 years po sila nagsama-sama. Sila po'y tinuruan,
ng ating Panginoong Hesukristo. And the next was they became apostles. After that, yung calling, became disciples, and then yung sending off ay naging apostles po sila. This is the basic pattern of cycle of mission. Ito po yung cycle ng ating pagmimisyon. Call, train, and send. And the primitive type, sabi rito, a less expense type of doing mission. Ito po yung pinakamatipid na gawain po ng pagmimisyon. Hindi ho masyado magastos. Call, train, yun po yung sinasabi doon, and send. A less expense type, sabi nga po, yun. Let us make or create a less expensive type. Our barometer. Ano ba ang sukatan, ang panukat natin? Ano po ang pagaya doon sa ginagamit sa panahon? So our barometer in the church is this. Increase in numbers. I-check natin ang ating bilang. Regarding professing, regarding baptized, and regarding constituent. So yan po yung ating sukatan. Lumalago ba ang bilang ng miyembro? Nababawasan ba? Kung nababawasan, bakit? Kung nadadagdagan, anong dahilan? Anong pamamaraan? At kung hindi nadagdagan, bakit pa rin? So meron tayong tatlong bahagi. Professing, baptized, at constituent. So increase in numbers, mahalaga po yun. Leaders development. Lumalago ba yung ating nagkakaroon ba ng development ang ating sarili? Ikaw ay nagsisimba, uwi, or nagsisimba ka na nag-aaral ka pa rin, hindi lang puro simba, may mga seminars, may mga training, ikaw ba ay humandle na ng isang posisyon, at hindi lamang isang posisyon, minsan 2, 3. Yun po'y bahagi ng development ng isang tagasunod ni Hesukristo. Hindi lamang po yun, pati sa behavior, pati po sa attitude po natin. Ikaw ba ay matatampuhin? Hanggang ngayon matatampuhin ka pa rin? And resource funds. Kasama po yung paglago ng ating mga resources. So, bahagi po yun. Kaya sa ating vows din ay mahalaga, mga kapatid, bago tayo nag-professing members, mahalaga po yung ating panalangin. Kumusta ang ating panalangin? Kasunod po nito ay ang presence, yung attendance. Madalas ba tayong nasa simbahan? Pero sa panahon ngayon ay hindi po iyan ang ating magiging batayan sa new normal. Lagi ba tayong sumusubaybay sa atin pong midweek service sa panahon ngayon? Lagi ba tayong sumusubaybay sa ating worship service? Lagi ba tayong nananalangin bago mag-almusal, mananghalian, maghapunan? At nananabik ba tayo na magkita-kita ng muli sa ating pananambahan? So yun po yung mga mahalaga na batayan at sukatan ng ating paglago. So our lesson is not a request. So yung pong ating aralin, hindi po ito isang request na pwede mong dapat tanggihan o hindi. It is a command. Tandaan ho natin yan. Ito po yung utos, ito po yung atas. Meron tayong the Great Commandment, meron po tayong the Great Commission, at ito po ang dakilang atas. Great. For those who only believe, yakapin po natin, ang ating pananampalataya. To do this requirement is not an easy task. Hindi ho madaling gawin talaga ito. So, ang busyness is not a reason. Hindi rin ho katwiran yung tayo laging busy. So, with Jesus, nothing is impossible.
For those who believe in Him, mission is our task as a church or our church, the Suba United Methodist Church. O ito po yung misyon natin individual at ito po ang misyon ng ating simbahan. Ano ba ang mga pamaraan natin para lumago ang bilang ng miyembro? O gusto nyo ba kayo-kayo na lang, tayo-tayo na lang? So hindi ho yan ang paglago. We have a wonderful pattern in UMC. Ano po ba yung tinutukoy na magandang padron natin bilang mga United Methodist Church? Yung Danao Ministry. Ano po yung Now? Nurture, Outreach, Witness. Sila po ang working committee po sa loob ng ating simbahan. Sila po ang napakaabala sa loob ng ating simbahan, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. This help us to execute the will of Jesus para po masakatuparan ang ating pong Great Commission ng ating Panginoong Jesus na iniata sa mga disipulo hanggang sa umabot sa ating panahon. So this will be manifested if we will take seriously from our age level. So meron po tayong age level sa church. Ang bata, kabataan, gitnang gulang, kalalakihan at kababaihan. So pag-usapan po natin palagi sa bawat lay organization natin at isagawa ang panawagan ito ng ating Panginoong Jesus. At tinitiyak ko ating makikita ang gagawin ng Diyos sa bawat isa. Sa simbahan, maging sa paligid, marami pong nangangailangan sa atin at nauuhaw sa salita ng Diyos. Ang pagkilos at pagpapasya ay hindi bukas, kundi ngayon na. The passage remind us all once again His calling to share Him with full authority and teach everyone about His will. We are commissioned to do it again in our conference year 2020-21. So we are commissioned to do. Magandang maga po sa inyong lahat at marami pong salamat. So mga kapatid, sa panahon naman po ngayon ay first Sunday nga po, hindi po natin masagawa-sagawa ng literal ang ating komunyon, pero tayo po ay may love peace. Kaya po, yun pong ating altar, hoping nakahanda po. Meron pong kumakatawan sa tinapay, at sa katas ng ubas, sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. At sabi nga natin, pwede kayong maghanda ng inyong pagsasalu-saluhan after service. Ito yung inyong tanggapin. Atin pong aalalahanin, mga kapatid, ang nangyari noon po. Papakinggan lang po natin yun at i-bless natin ang mga bagay na ito. At yun po ang possible lang po natin pwedeng gawin. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili. Tingnan po natin mga kapatid ang tinapay at ang katas ng ubas bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At ito po yung ating itatalaga. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang na nasa langit, na sa iyong malumanay na kaawaan ay binigay ang iyong bugtong na anak. Kasi Hesus Kristong nagdusa sa kamatayan sa krus ukol sa aming katubusan, na gumawa doon ng isang misang paghahandog ng kanyang sarili ng isang buo, ganap at sapat na sakripisyo para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan, at sa kanyang banal na ebanghelyo ay natasan kaming ipagpatuloy ang palagi ang pag-alaala sa kanyang kamatayan hanggang sa muli niyang pagdating. Dingin mo nawa kami, o mahabaging Ama, buong pagpapakumbabang sinasamo namin sa iyo na ipagkaloob mo kami sa aming pagtanggap ng tinapay at saro na ito
na amin ngayon itatalaga, alinsunod sa banal na simulang tinalaga ng iyong anak at aming tagapagligtas na Jesucristo sa pag-aalaala sa kanyang pagpapakasakit. Alalahanin natin yung hirap ng ating Panginoong Jesus. Alalahanin natin ang kanyang kamatayan sa pamagitan ng mga elementong nakikita natin, ang tinapay at ang saro. Inaalala rin natin ang kanyang muling pagkabuhay sa pamagitan nito at makabahagi tayo sa kanyang kabanalan sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So, balikan natin ang naganap at alalahanin natin na noong gabing yon, nang siya ipagkanulo, bago ipagkanulo, ang ating Panginoong Jesus ay dumampot po ng tinapay. At ito'y kanya ipinagpasalamat at kanya itong piniraso at ibinigay sa kanya mga alagad at kanya sinabi sa kanya mga alagad, tanggapin at kanin ninyo ito ang aking katawan na ipinagkakaloob dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila at sinabing, inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabuhos dahil sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom sa pag-alaala sa akin. Amen. So, ating i-bless at tingnan po natin muli ang tinapay at ang saro. Hinihiling ko, ang mahabaging Diyos, na inyo pong ibuhos sa pamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan ay dumaloy ang Espiritu at gawing banal ang tinapay at sarong ito bilang pag-alaala namin kay Jesus na aming Panginoon, upang ang lahat na magsisitanggap ay iyong pagpalain. O Diyos, hinihiling din namin ang mga biyayang tatanggapin namin ay pagpalain niyo po, at ito po'y aming pagsasalusaluhan pagkatapos po ng activity. So yung pong ating tinapay at saro ay pwede niyo na po siyang tanggapin, at bago niyo kanin at inumin, kayo po'y magkaroon ng sarili niyong paghingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus sa ating mga pagkukulang. Malaya na po nating tanggapin at malaya na po tayong manalangin. Panginoong Jesus, sa ganitong diwa ng pandemya, inaalala ka namin, binabalikan namin ang kasaysayan upang ito'y huwag mawala sa aming isipan. Ikaw ay namatay at muling nabuhay, at alam namin ikaw ay babalik. Kaya Panginoong Jesus, patuloy mo po kaming samahan, lalo sa panahon ng pandemyang ito. Ito ang aming pagpapasalamat sa iyo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay pwedeng maupo upang atin naman pong kausapin ng Diyos at humingi tayo ng tulong kay Jesus sa pamagitan ng kanyang pangako, ang banal na Espiritu Santo. Atin nga pong pinagdidiwang ang Trinity Sunday, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At sa ganito pong diwa ay tayo'y yumuko at tayo po'y manalangin.
Malapit na po mga kapatid, mag 3 months. Mula sa ECQ, na-extend ang ECQ, naging GCQ, at na-extend muli ang GCQ. At sa ating paningin ay patuloy na umaangat ang mga cases at patuloy tayong humingi ng tulong sa Diyos at sa Santong Espiritu na ipinangako sa atin na matapos na po ang karanasan natin ito ng pambuong mundo. Hilingin natin na gumaling na ang daigdig. Hilingin natin sa Diyos na mapawi na ang virus na ito, magsigaling ang mga may karamdaman ng COVID at mga ibang karamdaman. Lukuban ang mga frontliners at lahat ng mamamayan ng Santong Espiritu. Gayon din ang mga sundalo at kapulisan at mga katanod na katulong ng pamahalaan sa pagpapatupad po ng peace and order. Idalangin natin ang ating mga pinuno at ang ating pamahalaan at ang mamamayan. Patuloy tayo humingi ng tulong na laging may pagkain sa hapag. At ang mga nagsisipagtrabaho na ay makapagtrabaho sila at upang sila may panggastos. Marami pa rin ang hindi makapaghanap buhay, mga driver po ng bus at driver po ng mga jeep at ang iba pa. Idalangin natin ang ating bansang Pilipinas kasama ng lahat ng mga bansa na apektado ng pandemyang ito. Ipag-pray natin ang ating sambahayan, mga pamilya natin. Ipag-pray natin ang mga mahal natin sa buhay na nasa ibayong dagat, maging ang mga OFW na marami na pong umuwi, na sobrang apektado rin po sila. Wala po tayong ibang asahan kundi ang Diyos, kaya tayo patuloy na magtiwala. Lumapit tayo sa Diyos at hilingin natin ang lahat ng ating kailangan. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang manglilikha, lumalang ng langit at lupa. Dinggin mo po ang pinagsama-sama naming panalangin sa iyo, o makapangyarihang Diyos. Dumudulog kami sa pangalan ni Jesus at umaasa kami sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Tanggapin mo po ang mga daing namin, mahabag po kayo. Amen. At ngayon mga kapatid, ihanda naman natin ang ating mga pasasalamat sa Diyos, ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat upang ang kanyang templo ay may magamit. At siya naman na may sabi nito, subukin nyo ito kung hindi ko buksan ang durong awa ng sangkalangitan.
Ngayon o Diyos, sa amin pong tinataas sa mga kaloob na salapin na yung mga anak, buhat sa kanila mga ikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat. At salamat po sa nagbibigay at naghahatid ng kanilang mga offering sa amin pong treasurer at gayon din sa mga nag-iipon. At tunay nga o Diyos, sa mga salapang ito ay maging kagamit-gamit sa mga pananagutan ng simbahan at maging sa paglilingkod sa kapwa. Pagpalain niyo po ito kasama ng mga kamay na nagkaloob at kayo po ang magbalik sa kanila ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Amen po. Handa na po natin ang ating mga sarili sa ating pong closing hymn, kaya po manatili tayo po tumayo para po sama-sama nating awitin ang Go Make of All Disciples. Tayo po ay makakaupo na at tayo po ay nasa panahon ng pagkikinig ng mga pahayag at gawain ng ating iglesia. Una po ang ating patuloy na panawagan sa ating pong sama-samang panalangin at salamat po sa nakikiisa at maging buhay na po natin ang palaging manalangin bago mag-almusal, mananghalian at paghapunan at gayon din ang bago matulog at pag-agising. Huwag nating hayaan na hindi makasama sa panalangin natin ang kalalagayan ng lahat ng bansa. Patuloy tayong makiusap at humingi ng habag sa ating Diyos. Pangalawa po ang ating pong midweek service tuwing ikapito ng gabi, araw ng Miyerkules, at ang ating pong gawain pagkalinggo. At ito nga po ngayon yon, alas 10 ng umaga. So yung ating pa rin pakiusap at panawagan sa lahat po ng pwedeng mag-online at may nais, online visitation and prayers. I-PM nyo lang po si Pastor or i-text sa 0922-859-4339 o gayon din ang atin pong mga
susunod na gawain po ng ating pong simbahan, ng ating pong regular session ng konseho. At sa 14 po ay magpulong tayo. Pag-usapan natin ang gawain ng ating iglesia sa panahon po ng new normal. At hanggang sa panahon ngayon, tayo po ay nasa general community quarantine at limitado pa rin po ang ating kilos at galaw bilang simbahan. Panalangin natin na ito'y umangat sa MGCQ, at ang sabi nga doon ay pwede na magkaroon ng panambahan pero limitado pa rin po ang mga pwedeng dumalo. So mga kapatid, ipanalangin nating lahat. Salamat po sa araw na ito na nakiisa sa ating pong gawaing pagsamba, sa ating pong pag-awit ng himno, sa pakikinig ng talata, batay ang aralin natin, ang mensahe, gayon din ang ating pag-alaala ng komunyon, gayon din ang ating panalanginan na nakiisa, at sa pagkakaloob ng ating mga panalalapi. At tandaan natin ang gawain ng ating simbahan, magtulungan po tayo. Mga kapatid, at ito po yung pwede lamang nating asahan, ang sama-sama tayong nagdadamayan. So, yun lamang po mga kapatid, ang paalaala ng inyong lingkod. Magsama-sama po tayo ng another year, ng conference. Yung mga naging pagkukulang natin ay gawin na po natin sa panahon ngayon, at maging hamon po sa atin lalong higit ang kalalagayan ng sitwasyon. So, maraming salamat sa inyo, gayon din sa buong Suba UMC family, sa mga kaibigan at kakilala, at mga nasa ibayong dagat na nakikinig po ng gawain nating ito. Maraming pong salamat sa inyo. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na nagsasabi po sa inyong magandang umaga, at sumainyo ang masaganang biyaya at pagpapala mula sa Diyos na makapangyarihan, kay Jesus na hatid ay kaligtasan, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sumainyo, sumaating lahat ito ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you all.